Kung magkakaroon ulit ng election, sigurado hindi na iboboto to ng mga tao. Maniwala kayo sa akin. Alam ko sa sarili ko na ang mga tao nagising na sa katotohanan. Nagising na sa maling pagdidesisyon. Sa lahat ng mga kapwa ko na budol o na scam, itong tao. Hindi na ako scammer ka pala eh, Marcos Jr. eh, anak ng toka. Hindi na budol ang tawag sa'yo ngayon, Brad. Ang tawag na sa'yo ngayon, scammer. Walang yato, dinaig mo pa si Gian Gasa. Magkamag-anak ba kayo ni Gian? Yan o, ang bagong mukha ng pang-scam. Hindi yan si Kong Dante ha, si Marcos Jr. Scammer ho pala. Ini-scam mo mga boto namin, walang yaka. Kung to, sigurado, kung magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala ako dyan. Mahal na presidente Roa Duterte at mahal na Vice President Sara Duterte, humihingi na po ang tulong ang sambayanan. Nalulunod na po sila. Nalulunod na po tayo. Sobrang garapal na po ang nangyayari sa buong Pilipinas. Nalulunod na po sa kasakiman. Kaya sana, kung pagbibigyan ng taong bayan, magdesisyon o magtulak sa taong pwedeng mamuno sa bansang Pilipinas, sure na sure ako, Duterte pa rin ang hinahanap. Duterte pa rin. Magbabalik ang eleksyon, kung pagbibigyan tayo mag-eleksyon, sigurado ang uupong presidente si Sara Duterte. Maniniwala ako dyan. Tayo magpapakagago at magpapaka-ignorante. Katulad ng Commodore na yon. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa siya nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Ayun ba? Ano ka mo? You're talking about Commodore J. Tariela, the spokesperson po ng PCG on the West Philippine Sea? Yes, I'm referring to him because hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan sa committee. Kasi ang Duterte may puso para sa Pilipinas. May Politiko na to. Kaya para dito kay Sir, kudos ha. Saludo. Snappy salute from PH Update. Mabuhay ko kayo, Sir. Mabuhay kayo. ang gusto namin na magsilbi sa bayan. Kasi ang Duterte may puso para sa Pilipinas. May gustong patunayan at may gustong mapatunayan. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ng sambayan ng Pilipinas. Kaya, mahal na Presidente, nagsusumbong na po kami sa inyo. At marami pong gustong magpalubog sa inyo. At marami po kayong nasagasaan na tiwali, na galit sa inyo. At kaya gumagawa ng paraan lahat ng mga tao. Yun. Kaya ako, uulitin ko, gagawin ko ang lahat. At sana, makagawa ko ng paraan at mapagawa ng paraan to. Itong taong to. Kasi sobra na pong lubog na lubog ang bayan. Lubog na po tayo sa mga nangyayari sa ating bansang. Pamilyadong tao, nagtatrabaho, lumalaban ng patas. Yan hong saloobin na sambay ng Pilipino ngayong mga panahon na to. Yan hong saloobin nila. Talagang kung sila lang ang masusunod, wala na huyang si Marcos Jr. Si Bak na yan sa totoo lang. Anyway, kalma lang sir, no? Kung ano man ang mangyari, sa 2028, bababa naman yung bangag na yan. Pilipinas. Akala natin, marami naging akala natin. Pero ang totoo, ang tunay na nagmahal sa bansang Pilipinas, ang tunay na may puso, ang mga Duterte. Magsusumbong na po kami sa inyo, mahal na Duterte, Roa Duterte, at Sara Duterte. Masyado na pong nalulunod ang bansang Pilipinas. Masyado na pong maraming krimen ang nangyayari. Sobra na po ang mga nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya kailangan ng serbisyo nyo at kailangan ng puso. Sobrang kasakiman na nangyayari. Nakakatakot na. Nakakilabot na. Pero ako naniniwala ako may magagawa ang Duterte. Mga idol,
Madali lang yan, Brad. Kung palaser mo na lang yan, matatanggal pa naman yan. Tanggalin mo na yung dalawang mag-ama dyan kasi yung nyo na yan, mambubudol din yan si Marcos Sr. Mambubudol din yan. Tanggalin mo na rin sa yung pa. Basta Marcos o apelido, perwisyo. Tapos wala na ho tayong pinag-uusapan dyan, okay? Basta apelido Marcos, perwisyo. Amy, Sandro, lahat po yan. Lahat ng konektadong pamilya dyan sa Marcos na yan, mga mambubudol. Pagka yung politiko, nakisalamuha, nakisangkot o kung ano man ang partisipasyon dito sa pamilya na to, maniwala ho kayo sa akin. Kung di man mambubudol yan, di ho yan mapagkakatiwalaan. Yun ang sigurado natin. Balang araw, kung yung mga politiko na yan, na kay Marcos Jr. at nagpunta kay BP, nagpunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, asahan nyo ho. Kung yung mga ginagawa ho nila ngayon kay Vice President Sara Duterte, talagang binababoy ho nila. Pero nung panahon ni Tatay Digong, talagang todo pa picture ho sila, todo peace sign sila dito sa kay BP Sara. Pagka ho, panibagong administrasyon, pandiinan, kumbaga, ito yung main event. Congressman, this is Angelo, no? May iba pa tayo ng konti. Good morning. Recently, you were quoted as saying that there's no such thing as the West Philippine Sea. What did you mean by this, Congressman, exactly? Para medyo malinaw po sa atin lahat. Ang sinasabi ko dyan, technically speaking, yung West Philippine Sea, tayo lang ang kumikilala doon. Yes. Yan. Sapagkat yun ay nagsimula nung pumunta rito yung Secretary of State Hillary Clinton na siyang nagbanggit ng West Philippine Sea. So mula doon ay gumawa ng executive order yung dating Pangulong Pinoy at doon ay sinabi niya na meron tayong West Philippine Sea. Alam mo naman yung mga kababayan natin, imbes na pakinggan nila yung katwiran, paano kasi yung isang Commodore bigla na lang nagsalita na ako ay traitor. Saan ka naman nakakita ng Commodore na ganyan? Kung Commodore siya talaga, basahin niya yung libro kung saan nakasulat ang lahat ng karagatan dito sa planetang ito. Yan. Yes. Meron ba siyang mababasa ang West Philippines? Hindi ko sinasabing huwag tayong magkaroon ng ganong katawagan. Pero ang sinasabi ko, yung West Philippine Sea, ito yung exclusive economic zone. Kaya ko lang sinabi yun sapagkat nung pinatawag ang mga vloggers, ginagamit daw yung kung sino-sinong vloggers, mga fake news. At sabi ng CICC, kailangan i-educate natin ang mga Pilipino. Okay naman yun, sabi ko, tama na educate natin ang Pilipino sa komplikasyon at sa complexities ng bahagi na yan ng ating karagatan sapagkat marami ang hindi nakakaintindi dyan. Kung magpa-vlog sila, hindi nila alam ang tuntunin at pinagmumulan, napapahiya lang tayo kasi hahanapin ng mga vloggers ng ibang bansa halimbawa, ano ba yung pinagtatalo sa West Philippine Sea? Hindi. Yun na nga ho ba sinasabi natin dito, every time na binablog natin yung issue ng West Philippine Sea, WPS na yan, wala hong WPS. Yung exclusive economic zone, sige, pwede natin tawagin kasi hating yun eh. Tayo ang nag-aano doon, pwede tayong mangisda doon eh. Karagatan natin yun eh. Sa Dahil tayo lang ang gumawa ng West Philippines, tayo nagkakaintindihan tayo. Pero That's right. World community, the community of nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea sapagkat hindi naman natin pinasulat doon sa International Hydrographic Organization. Pero, yun yung nagtatala talaga. yes. Parang halimbawa, gumawa ka ng dictionary, pinilit mo na sa sarili mo, gumawa ka ng isang kataga, ng isang salita, ikaw lang, pinilit mo i-include sa dictionary, walang kikilala doon. Ganun lang ibig ko sabihin, yung mga kababayan natin hindi mo na itatanong kung ano yung pinagmulan ng pinag-uusapan. Napakaraming komplikadong issue dito. Correct. Sa likod niyan. Ayoko napapahiya ang Pilipino. Ayoko pinagtatawanan ng Pilipino. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Yun. Yun. Sang-ayon ho tayo dyan. May pagpatayan tayo dyan para doon sa mga bato-bato. Pero wag naman sana kasi dami nating problema dito. Sa totoo lang ho mga kababayan, ano mapapala natin doon sa mga bato-bato na yun? Alam naman ni Kong Dante na wala.
O yung mga mangingisda natin dyan sa Zambales, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, dyan ho nila kinukuha yung panghanap buhay nila. At ngayong mga panahon na to, hindi na naman sila nakakapangisda. Unlike nung panahon ni Tatay Digong, talagang free ka nga. Maganda na yung mga terms natin dyan. Ngayon kasi, merong mga bagong EDCA site, merong mga bagong missile system, yung mga pinaglalagay nitong si Marcos. Yung bangag nga kasi. Ano mangyayari? Siyempre, ano yan, matitreten yung may kausap, nag-uusap nga tayo, tapos maglalagay kayo, para ka naman tanga, di ba? Huwag ganon. Kayo, nag-uusap kayo, di ba? Meron kayong pinag-aagawan. Meron kayong pinag-aagawan, no? Nasa lamesa kayo. Oh. Ngayon, ang ganda na ng pag-uusap nyo. Ang ganda na ng pag-uusap nyo. Okay, ganito gagawin natin. Magkakaroon tayo ng terms, kung ano yung dapat gawin dyan, ano mga pagkakasunduan natin. Iyo yan, amin to, ano gagawin natin. Explore natin yan. Hanapin natin yung mga mapapakinabangan natin. Hati tayo. Kung gusto nyo, ganun gawin na. Di ba, ganun mga pag-uusap ng panahon ni Tatay Digong. Pumasok tong bangag. No, linabasan ho ng armas. Meron nung nakasuksok na armas dito yung isang bangag. O ano mangyayari doon sa doon sa kausap mo? O siyempre mag-iinit yan, tinatakot mo ba kami? Gaganunin ka niyan eh. O wala na, tapusin na natin tong kalokohan na to. O siyempre aalis yan. O nasa yung pag-uusap, asan yung diplomasya? Wala ho. Yun yung pinaka-basic na ginawa ni Tatay Digong. Upo tayo, huwag tayong kalma lang. Huwag tayong mainit. Ano mga pagkakasunduan natin? Pag-usapan natin. Yung hindi, siya tabi muna natin. Doon muna tayo siya mapag-uusapan. Pag-usapan natin, pwede kami mangisda. Okay? Huwag niyong haharangin yung mga mangingisda namin. Okay ba tayo doon? Okay. Walang mananakit. Friends tayo. Ika nga, pag-usapan natin to ng maayos. Walang mga abuso dyan. Hindi namin kayo gaganituhin. Huwag niyo kaming ganyanin. Mag-i-exist tayo ng peaceful dyan sa bahagi ng mundo na yan. Kung pwede natin gawin yun, gawin natin yun. Kaso itong bangag biglang pumasok sa eksena. Nagtawag ng mga tropa, tara, sugurin natin. Naglabas ng armas. Anong gagawin nung kausap mo na makapangyarihan din? Tayo, kung gusto ko tayong labasan niya ng talagang totoong pwersa, matagal na ho nilang ginawa. Para lang ho tayong musmos. Sa mga na yan dyan, sa bansa na yan, sa totoo lang, kung gusto ho tayong, yung mga pinapakita nila sa atin, yung mga ginagawa nila sa atin, walang kwenta yan. Sa kaya nilang gawin, yung totoong kaya nilang gawin. Pero hindi ho nila ginagawa. Kasi wala ho tayong, sa totoo lang, lang ho tayo sa kanila, mga dumi. Ganun ho ang tingin nila sa atin. Hindi ho tayo, kumbaga, hindi ho nila tayo kinikilala bilang isang Napakagago at magpapaka-ignorante. At Katulad nung Commodore na yon. Hindi pala niya naiintindihan na hindi pa siya nakasulat sa mapa ng mundo ng karagatan. Hanapin niya doon at pag nahanap niya, at magkita kaming dalawa. Kung makikita niya, ipamukha niya sa akin. Kapag hindi niya nakita sa mapa ng karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa wala siyang naiintindihan. Ayun. Hindi, pagka hindi niya napakita kong Dante, samahan kita, sasampalin ko siya.